Woo! Ang ganda mo, Kalikasan! Parang musika yung tunog ng tubig na umaagos. Hello po, magandang hapon. Dito tayo ngayon sa Ngiti Dental Clinic. Tayo ay magpapa-adjust ng ating braces. And hello ate, kamusta? Okay lang. Long time no see. Ano ulit ate pangalan mo? Elaine. Si Ate Elaine. Ayun, si Ate Elaine yung madalas na tumatanggap sa atin dito. Ayun si Doc Babes. Ang mami ni Doc. Ang mami ni Doc Jai. Ayan si Doc. Tapos may aso silang... Ayan, hello. Mabait po ba to? Oo, kakagating na lang. Hello po. Ayan, shoutout kay Jan Fox. Isa tropa ko naman pong vlogger. Ay, Shih Tzu naman po yung kanya. Nakasama sa pagka-camping, saka sa biyahe niya. Ayan, ang ganda. Security guard na. Kasama ko din siya. Ayan po. Ayan, bantay nila dito sa Ngiti Dental Clinic. Ayan, Doc, ang tagal kong nawala eh. Kapaluin na kita. Kaya tingnan niyo yung ngipin ni Mamen ay talagang ano na, wala na sa align. Dahil alam niyo naman si Mamen ay gala talaga at ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para bumalik dito. Usap ko. Dito po ba? Ay, di na ako sanay eh. Ano? Nakalimutan na. Parang 3 months po ata ako di nakapunta dito. Mumug muna po. Ayan, mumug muna tayo. Samahan niyo muna si Mamen dito sa dentista ha. Alam niyo ba dahil sa Ngiti Dental Clinic, yung dating malungkot na Mamen ay nagkaroon na ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang dating niwi, Oo. ngiti na ngayon. Oo, ang dating ngayon ay ngumingiti. Alam ni Doc yung story ko dati eh. Pero, Sa atin na lang. oo, sabi na lang ngayon ha. Ayan Doc, baka gusto mo silang Ayan. imbitahan dito sa inyong clinic. Ayan, punta kayo dito. Kung umuwi kayo, ngingiti kayo dito. Ayun, Doc, saan nga pala matatagpuan itong Ngiti Dental Clinic? Sa Malolos of the Road, Barangay Pulihan. Visit lang kayo dito. Malapit kami sa La Consolacion School. Actually, si Mami talaga nanonood ng... Nang vlog ko. Ayan kaya- si Mother pala yung kaninang may daladalang aso. Kaya sinilip ka niya eh. Oo, nakilala, ano? Ayan. Pag gusto nyo magpagawa ng ngipin, kahit na ano yung papagawa nyo, ay dito lang yan sa Ngiti Dental Clinic. At hanapin nyo si Doc Jai, tapos yung mami niya, na talagang magagaling gumawa ng ngipin dito sa Malolos, Bulacan. Okay. Ayan, Doc, maraming salamat. Thank you. Hanggang sa muli. Ingat, ingat. This time we can reach the sky on a prayer we go higher than high. Yeah, wide awake, it's a big mistake, 'cause it's something we can deny. But with a love like this, we'll never fall. Iniisip ko kung paano ko sisimulan itong vlog natin. Medyo naninibago si Mamen dahil nga ayun, matagal tayong hindi nakaalis at nag-stay lang tayo sa bahay natin. Tapos nga ay inedit ko yung mga videong ginawa natin sa Visayas, Mindanao at Bicol. Kaya ngayon ay talagang naninibago ako. At ayun, magandang araw nga pala sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay babalik na ulit tayo sa ating biyahe na kagaya ng ginagawa natin dati. Ayan, kung mapapansin nyo naman ngayon, si Storm ay inayos na ulit natin yung loob para dito sa gagawin nating biyahe. Ay, ayun, dito tayo matutulog minsan sa loob. Tapos pagka safe yung spot na mapupuntahan natin, ay ilalatag naman natin yung ating RTT. Tapos ngayon nga pala ay hindi ko pa alam kung saan ba tayo pupunta. Pero bahala na, ayun, siguro sa gawing Nueva Ecija ay doon na lang tayo gagamit ng Google Map.
At doon tayo mag-start na maghanap ng ating mapupuntahan. Ayun, kahit saan naman tayo mapunta ay okay lang rin naman kay Yo Mamen. Ang mahalaga ay makapag-relax-relax tayo at makapunta sa kalikasan. Kaya ayun, samahan niyo ulit si Mamen sa gagawin natin na biyahe ngayong araw. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Go, Storm! Ayan, medyo paakyat na yung mga dinadaanan natin ngayon dito sa parting Pantabangan. Ayan, sana lang ay kayanin ni Storm natin yung mga akyatan dito dahil talagang punong-puno yung likod ni Storm natin dahil nga hindi ko alam kung ilang araw ba tayong mananatili sa kalsada. Kaya dinamihan ko talaga yung baon ng pagkain natin para kahit ilang araw nga tayong manatili kung saan-saan ay hindi tayo magugutom. Dinamihan ko yung mga dilata natin. Kaya ayun, kahit saan tayo mapunta ay hindi tayo magugutom dahil magbubukas lang tayo ng dilata ay all goods na. Saka alam niyo naman si Mamen na cowboy lang tayo. Pagka ganitong nasa biyahe tayo ay kahit ano lang yung kinakain ko. You know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. I just don't know what to do if you go. Ayun, makikistop over muna nga pala tayo dito sa tindahan ni Tita Jaris dahil may nakita ako na spot dito na sa tingin ko ay maganda dahil may ilog. Tapos nadadaanan natin yung lugar nito nung mga nakaraan. Kaya ayun, titingnan natin ngayon kung kakayanin ni Storm natin. Ayun, nagpaalam muna ako kay Tita Jaris na makikilagay ako ng sasakyan natin para bababain muna natin. Ayun tita, makikilagay lang po ako. Tara, samahan niyo si Mamen para check natin. Baka mamaya makakita tayo ng spot dito, di ba? Saka para makapaglibot-libot na rin tayo dito sa dinadaanan natin. Ayun, sa tingin ko naman ay medyo kaya ni Storm dito kung pababa. Ayun, iniisip ko yung paakyat eh. Kasi kung mapapansin nyo, puro buhangin saka bato. Hindi ko lang sure kung kakayanin ni Storm yan. Paakyat! Baka kasi mamaya dumulas-dulas yung gulong natin. Hindi pa naman tayo naka all-terrain na tire. Kaya pag-isipan nating mabuti. Ang mahalaga ay babain muna natin para at least kahit papano kung hindi natin mapuntahan ngayon nito ay sa mga susunod na araw ay testingin natin. Parang hindi naman masyadong kataasan yung paakyat. Kaso yung mga bato-bato kasi baka magsasabit yung pangilalim ni Storm natin ay masira pa. Ayun, silipin na lang muna natin yung ilog dahil sabi ni Tita Jaris ay pwede daw umispat dito sa may tabing ilog. Ayun, nakakaramdam na ako ng gutom. Silipin muna natin to para ayun, mapasyal na rin kayo. Eto na, malapit lang pala yung ilog. Pwede pala tayo dito matulog. Ito sa mismong pwesto na to. Pwede tayo mag-set up ng ating RTT dyan. Tapos ayun yung mga lokal na nakatira dito na naliligo at naglalaba. Diba? Ang sarap pagka ganitong nasa probinsya ka dahil yung mga ganitong tubig ay hindi problema. Pwede kang maglaba o maligo sa mga ganitong ilog. Sa tingin ko naman pagka ganitong running water ay pwede ka talaga magsabon dahil hindi naman umi-stack yung tubig. Ang lawak! Ang ganda! Iniisip ko lang talaga kung makakakit si Storm natin eh. Ayan. Ang sarap oh! Nakaramdam na naman tayo ng kalikasan, ano? Libot-libot muna tayo dito, di ba? Medyo maaga pa naman. Parang ayun, mag-alas 4 pa lang ng hapon ngayon. Meron pa tayong oras para magbiyahe mamaya. Ang mahalaga lang ay hindi tayo masyadong abutan ng dilim
sa dinadaanan natin. Awesome! Sana lang nag-enjoy kayo ha. Dahil ito ay simula pa lang ng ating paglilibot. Alam niyo naman si Mamen na mahilig talaga akong magsusuot kung saan-saan. Kaya syempre hindi natin palalampasin yung pagkakataon na to na mabisita yung lugar na to. Nakatuwa lang dahil nasa tabing kalsada lang yung ilog na to. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kalinis yung tubig. Pwede ka talagang maligo o maglaba ng inyong mga damit. Ayan, mag-relax-relax muna tayo dito at tumambay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Pagka nandito ka sa ilog, parang musika yung tunog ng tubig na umaagos. Into the danger zone. It all points right to the Okay, nakapag-desisyon na ako. At sa tingin ko ay hindi muna tayo dito mag-overnight. Dahil ayun, medyo alanganin yung dadaanan natin. Mahirap naman na isapalaran natin yung sasakyan natin. Tapos, ayun, kinabukasan ay mahirapan tayo sa pag-alis dito. Dahil nga medyo marami pa tayong pupuntahan. Siguro susubukan natin to pagka pauwi na tayo. Para kahit papano ay hindi tayo nagmamadali. Mag-chill-chill na lang siguro. Ayun. Pagka pauwi natin, susubukan natin tong daanan kung kakayanin pa ng lakas natin. Pero sa ngayon ay magbabiyahe muna ulit tayo. Medyo gumawi muna tayo sa parting Alfonso Castañeda at subukan natin na maghanap doon ng kahit gilid-gilid na matutulugan natin para makapag-camping tayo at overnight. Dito tayo sa loob matutulog dahil na-miss kong matulog sa loob ni Storm. Ayan, kaya nga natin inayos ng ganito yan dahil ayan, dyan tayo matutulog sa mga susunod na biyahe natin. Ayan, let's go na. Nagdadahan-dahan lang ako doon dahil kurbada yon tapos pababa pa. Ayan, let's get it on! Tara na ulit. Namiss ko magbiyahe ng ganito na mag-isa, di ba? Yung wala kang iniintindi na iba, kundi sarili mo lang, di ba? Kaya ayun, enjoy natin ng gusto yung biyahe natin na to. At kung saan tayo talaga pupunta, dahil nga susulitin natin to, pipilitin natin na makagawa ng ilang vlog para ayun, sunod-sunod ulit yung mga mapapanood nyo. At ayun, baka nga pala meron kayong gustong lugar na ipabisita kay Mamen para ayun naman yung isusunod natin pagkatapos ng biyahe natin na to. At kung meron din na mga kamamen tayo na tiga doon sa lugar na yon, ay pwede nating kitahin para makapag-banding tayo at mabigyan ko kayo ng oras. Dahil nga puro sa YouTube nyo lang kadalasan napapanood si Mamen, gusto ko rin kayo na bigyan ng oras. Kaya siguro iyon yung gagawin natin, camping kasama si Yo Mamen, di ba? Ayan, siguro pagkatapos ng video na to ay mag-comment kayo dun sa YouTube natin para mabasa ko. Tapos nga pala, gusto ko lang rin i-promote yung bagong page natin na Yo Mamen. Bale, siguro dito ko na lang ilalagay yung bagong page natin para dyan ako magpo-post ng mga bagong update natin. Dahil yung dating page natin ay nagkaroon ng problema. Kaya ayun, kung mapapansin nyo, yung bagong page natin ngayon ay parang nasa 1,000 followers lang yung meron tayo. Kaya ayun, follow nyo na lang rin para suporta kay Yo Mamen. Tapos dyan rin ako mag-update ng mga simpleng biyahe natin. At kung kailan yung susunod na upload natin or kung saan yung susunod na biyahe natin. Para ayun nga, makasama kayo kay Yo Mamen sa gagawin nating adventure at pagka-camping. Touchdown Alfonso Castañeda. At ayun, nakita ko ng kainan dito. At dito na tayo kakain dahil nanghihina na si Mamen. Ayun, para kahit pa paano ay magkaroon na tayo ng lakas. Ayun, hello po sa inyo kuya, ate. Sila yung mga kapamilya natin dito sa Alfonso Castañeda. Ayun, makikain lang ako kuya. Ano po ba yung mga ulam yun na nandito? Ay, tinola at bato.
Kuya, sinigang. Tapos, adobo. Ano pa ba yung mga nandito? Anong isda po to? Salmon. Salmon naman po. Gulay. Parang ayoko muna magulay dahil kakagulay ko lang sa bahay. Ay, parang ito gusto ko. Dinuguan. Ayun, pwede po akong pa-order ng isang dinuguan, saka isang kanin na lang po. Ayun, makikain muna ako dito. Pero siyempre, magbabayad tayo, di ba? Ayun, hello ate. Ano pala pangalan mo, ate? Hi, I'm Beth. Ayan, si Ate Bebs. Ikaw, kuya, ano pangalan mo ulit? Jeff. Ayan, si Kuya Jeff. Ayun, yung mga kapamilya natin dito. Pagka tayo ay nandito sa Alfonso Castañeda, sila yung mga nakakasalamuha natin dito. Amoy pa lang, 'di ba? Ang sarap na nitong dinuguan. Tapos gumawa tayo ng ating sausawan na patis. Mahilig talaga ako magpatis pagka ako ay kumakain. Pero malakas naman ako magtubig, kaya ayun, safe lang tayo. Kain na tayo. Food vlogger na naman si Mamin, ano? Ayan. Alam mo yung gumagano na ilalamunan mo sa gutom. Tignan na natin ang dinuguan, di ba? Sarap. Isa itong dinuguan sa mga paborito kong pagkain. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat, Mamen. At ayun, napasarap yung kwentuhan natin kanina dun sa mga kapamilya natin dito. Kaya ngayon na lang ulit tayo nakagawa ng video natin. Ngayon nga pala ay hahanap tayo ng ating tutulugan dahil medyo gabi na rin. Kaya ayun, may alam naman ako dito na tabing ilog na nung nakaraan ay pupwenestuhan natin. Kaya doon na lang ulit tayo pupwesto ngayon para magpalipas ng gabi. Saka safe naman kasi dito sa Alfonso Castañeda. Kaya kahit saan lang tayo mag-park dito, basta may bakanting lote, ay safe naman na tayo doon at makakatulog na tayo ng mahimbing. Ayun, namimiss ko ng mahiga dito kay Storm natin at excited na nga talaga ako. Ayan, ito na yung tabing ilog. Liko tayo dito. Ayan, narinig ko na yung tunog ng ilog dito. Papark lang tayo. Ayan. Pwede na tayo dito sa tingin ko. Parang may tricycle sa harap. Lagyan lang natin ng space para pagka lalabas siya ay makalabas siya. Medyo gigilid na lang natin ng konti si Storm. Ayan. Pag naman nandito tayo sa Alfonso ay alam ko naman na safe tayo. Kaya ayun, hindi ako natatakot na matulog kung saan. Ano ba gagawin ko? Wala yung ilaw natin. Ayan, papakita ko sana sa inyo yung labas eh. Kasi hindi ko alam kung makikita nyo ako dito. Ayan, dilim. Dito na lang tayo sa may parting ilaw ni Storm. Ayan, dito tayo matutulog ngayong gabi. Tahimik naman dito. Wala naman kung ano-anong ingay ako naririnig sa paligid. Tapos may tricycle dito, kaya nilagyan ko na lang ng konting space dito para kung aalis siya mamaya ay makaalis siya, hindi tayo makaabala. Ayun, siguro ay kakabit ko lang yung ilaw natin dito sa camera ko para ayun, makita nyo ng malinaw si Mamen pagka nandun na tayo sa loob ni Storm. All goods. Busog naman na si Mamen, kaya hindi na tayo kakain dahil marami ako nakain kanina nung nandun tayo sa karinderya. Ayun, tamang pahinga na lang tayo ngayon para makabawi tayo ng ating lakas. Nakakamiss dito sa higaan natin, ano? Ang tagal nating hindi natulog dito sa loob ni Storm na ganito yung pwesto natin. Iayos ko lang yung
ating ilaw para kahit papaano ay makita nyo si Mamen. Ayan, buti na lang ay may ganito tayong ilaw. Saan ko ba ito sasabit? Ayan, siguro all goods na dito. Tapos, ano nga ba gagawin natin? Ayan, patayin na natin to. Ayan, malinaw naman pala. Kahit isang swante lang na ganito ay all goods na. Tapos, binuksan ko na rin yung konting bintana natin. Ayan, yung mga bintana dyan ay nilagyan ko konti ng puwang. Puwang ba tawag doon? Ayun, para syempre ay hindi tayo masuffocate dito sa loob ni Storm. Saka, yun naman talaga yung ginagawa natin sa tuwing natutulog tayo dito kay Storm. Ayan. Dating gabi ulit. Dito ang magiging pwesto natin. Tapos, ito yung ventilador natin na Jisoo Life na bigay sa atin ni Ninya, di ba? Magagamit natin sa wakas, di ba? Ayan. Oh. Saktong-sakto. Buti na lang ay medyo malamig-lamig ngayon dito sa Alfonso Castañeda. Kaya makakatulog tayo ng mahimbing. Ayan, papakita ko sa inyo. Saktong-sakto yung paa natin sa tuwing natutulog tayo dito. Siguro yung mga ibang subscribers natin ay hindi naabutan itong pagtulog natin kay Storm. At ayan, ngayon ay alam nyo na yung setup ni Mamen pagka dito tayo sa loob natutulog. Ayan, ganito lang, komportable. 'Di ba? Ang height ko ay 5'5". Tapos saktong-sakto tayo dito sa loob. Buti na nga lang ay hindi tayo masyadong malaki. Kaya ayun, swak na swak tayo dito sa loob ni Storm natin, di ba? Iniisip ko kung ano ba yung pwede nating gawin dahil di pa ako masyadong inaantok. Siguro ay magawa muna tayo ng kung ano dito sa loob para habang nagpapaantok tayo ay may nagagawa tayo. Baka sabihin nyo, sobrang daldal ni Mamen eh, no? Namiss ko lang talaga yung mag-vlog ulit ng ganito, yung mag-isa tayo. Masarap, namiss ko, sobrang saya ko. At ayun, ulit-ulitin na natin to. At ito pa lang rin naman yung unang episode na gagawin natin dito sa pag-alis natin. Saka parang ganito nga yung naiisip ko. Sa tuwing nagbabiyahe tayo ay tatagalan na natin yung alis natin kung ilang araw. Para ayun, makarami tayo ng vlog tapos saka natin na-edit lahat para tuloy-tuloy na. At pipilitin ni Mamen na magsipag na para marami kayong napapanood, hindi tayo nababakante, di ba? Ayun, may gagawin tayo ngayong gabi dahil ayun, naalala ko lang nung nakaraan nga pala ay pinadalan tayo ng Ugreen ng power bank. At ayun, nabuksan ko na to nung nasa bahay ako para matesting ko na lang rin. At ngayon ay papakita ko sa inyo itong pinadala sa atin ng Ugreen na magagamit natin sa mga biyahe natin. Dahil alam niyo naman, pagka tayo ay nasa biyahe o nagka-camping, mas kailangan talaga natin ng kuryente, 'di ba? Para makapag-charge tayo ng mga gadgets natin o mga camera o drone, 'di ba? Kaya buti na nga lang ay pinadalan tayo ng Ugreen ng power bank. Ayan, paano ba 'to buksan? Hindi ko na alam ano. Ayan. Nagagandaan ako dito sa Ugreen na 'to. Dahil ayan, saktong-sakto lang yung laki niya. Pagka may dala tayong maliit na bag, ayan, 100%, 'di ba? Awesome. Yun lang masasabi ko dito sa power bank na 'to. Tapos meron siyang isang port dito ng USB. Tapos dalawang Type-C. Ayan, parang yung isa ata ay 100 watts. Tapos yung isa ay 1.40 watts. Matagal-tagal din natin magagamit to dahil ito nga palang Ugreen na power bank na to ay ilang ba to? Milliampere ba tawag doon? Ay 25,000 milliampere. Ayun, fast charging power bank. Saktong-sakto to, 'di ba? Pagka tayo ay umakit ng mga bundok-bundok, siguro ay ito yung gagamitin natin. Testingin natin para makita nyo na gumagana. Alam ko may cord na kasama to eh.
ay silipin na lang rin natin. Nag-unbox tayo bago matulog no? Ayan. Sabihin na naman, ang daldal ni Mamen. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga biyaya na dumarating sa atin ngayon. Kaya, ayan, testing na natin. Tapos, i-charge na natin dito sa ating cellphone. Oh, ayan. Super fast charging. Ayos na ayos, di ba? Palagay ko ay magiging paborito ko na tong U-Green na to. Lalo pagka tayo ay naglalakad kung saan saan. Siyempre, hindi naman natin madadala yung mga power station natin dahil sobrang lalaki nun at bibigat. Kaya ayun, saktong-sakto itong U-Green na power bank na to. Kaya maraming salamat ulit U-Green dahil sa biyayang binigay nyo kay Yo Mamen. At makakaasa kayo na gagamitin natin to palagi sa mga biyahe natin. At siguro yung mga gustong umorder nito ay ilalagay ko na lang yung link dun sa YouTube natin sa comment section para makapag-avail na rin kayo nitong U-Green na power bank. Ayan. Siguro ay papahinga na si Mamen para bukas ay magising tayo ng maaga at makaalis na tayo. Dahil papasyal ko nga kayo dito kung saan tayo pwede pumunta ay doon ko kayo ililibot. Maghahanap tayo ng magandang matatambayan natin. Ayun, kaya magpapahinga na si Mamen at sumusobra na naman yung daldal ko. Kaya ayun, magkita-kita na lang tayo bukas ng umaga. Kaya ayun, good night. Ang sarap munang tumunga nga dito. Ang lamig dito kaninang madaling araw. Kaya ayun, ang sarap matulog. Tapos, nairaos natin yung isang gabi natin dito sa tabi-tabi, 'di ba? Nakapagpahinga tayo ng ayos. Tapos, ito pa yung view mo sa paligid mo. Ayan, 'di ba? Makapal na mga damuhan. Tapos, ayan, kitang-kita mo yung kalangitan dito habang nakahiga ka. Kaya, ayun, parang tinatamad pa akong bumangon. Kaya, higa-higa muna tayo dito. Tambay-tambay muna tayo. Namiss ko ng gusto yung ganito. Tapos, parang nakomportable ako masyado dito sa loob ni Storm. Sa tuwing nandito kasi tayo sa loob ni Storm, pakiramdam ko ay safe na safe tayo. Para kung nasa bahay lang, nasa kwarto. Ganon, sa totoo lang, mas safe pa yung pakiramdam ko dito kesa dun sa nasa RTT tayo. Dahil pag nasa RTT tayo, syempre, medyo open tayo dun. Eh dito, nasa loob tayo ng sasakyan. Kaya kahit paano ay pakiramdam ko ay safe na safe tayo dahil ayun nga, may mga pinto dito at salamin. Ay, papakita ko sa inyo yung labas. Buksan natin yung bintana. Ayan, all goods. Mga simpleng bagay na nakakapagpasaya kayo, Mamen, Basta sanay ka lang magpahalaga sa mga simpleng bagay na nasa paligid mo. Panigurado, magiging masaya ka. Kahit sa mga ganitong tanawin lang ay kaya kong enjoyin yung buhay ko. Kahit nga nasa bukid lang tayo, ay pwede tayong mag-vlog doon. Doon tayo gagawa ng kwento natin, Pero ayun nga, kaso gala si Mamen, hindi naman ako papayag na nasa isang lugar lang tayo. Kaya magliliwaliw tayo. Pagkatapos nga pala dito sa Alfonso Castañeda ay iniisip ko na pumunta naman tayo sa gawing Aurora. Mga ilang oras na lang naman mula dito bago tayo makarating doon. Siguro mga 2 or 3 hours ay makakapunta na tayo doon.
Kaya ayun, siguro ay may abangan kayo mga episode natin dun sa Aurora. Pero syempre bago tayo pumunta dun ay susulitin muna natin yung araw at oras natin dito sa Alfonso Castañeda. Dahil isa tong lugar na to sa mga binabalik-balikan natin sa tuwing tayo ay nagbabiyahe. Ayun, daldal ko na naman, umagang umaga eh. No? Wala naman kasi akong kausap. Kaya kayo na lang na nandyan sa TV at cellphone or kung ano man yung ginagamit nyo habang pinapanood nyo si Mamen, ay samahan nyo muna ako magdadaldal dito. Ayun, patayin muna natin yung ating ventilador. Ayan. Balik na ulit tayo sa ating biyahe. Kanina ay medyo umulan dito sa Alfonso Castañeda. Kaya ayun, nag-chill-chill muna tayo habang tayo ay nandito sa loob ni Storm. Ayun, buti nga ay tumigil na ngayon, kaya tayo ay nakaalis na ulit. At hanap na nga pala tayo ng ating tatambayan ngayong araw para doon tayo magpapalipas ng oras natin, saka para makapamasyal na rin tayo. Tapos siguro ay hanap na rin tayo muna ng mabibilan natin ng pagkain para doon na tayo mismo kakain sa mismong pupuntahan natin. Bila tayo ng foods at nagugutom na si Mamen. Nung nakaraan ay dito rin tayo bumibili ng ating mga kakainin sa tuwing nadadaan tayo dito sa Alfonso Castañeda. Ayan, ito yung mga available nilang ulam dito. Sa tingin ko ay magugulay naman tayo ngayon para maiba dahil kahapon ay karne na yung ating kinain. Ayan, parang may adobong... Ano po tawag dito? Sitaw. Oo, ayun. Hello ate sa'yo. Isa nga pong order ng adobong sitaw, saka po isang kanin. All goods. Safe na ang ating tanghalian. Biyahe na ulit tayo. Siguro mga 5 minutes ay makakarating na tayo dun sa ating pupuntahan dahil hindi naman kalayuan yung ilog na bibisitahin natin dito. Ayan, let's go! Unti-unti ay nakakabisado na natin ang Alfonso Castañeda, ano? Sayang lang dahil may mga ibang lugar dito na hindi pa simentado kaya hindi natin mapuntahan. I know what a waste, what a crime, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car, drive away down the highway. I can't stay 'cause I know that all I know it's time to go. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na tatawirin natin na ilog. Nox, akala mong sobrang lalim ano. Ayan, hindi naman siya masyadong malalim. Sa tingin ko naman ay kaya ng ating sasakyan na si Storm. Ayan, let's do this. Para malinis na rin yung pangilalim ni Storm, di ba? Woohoo! Diyan tayo tatambay. Ganda, di ba? Yan. Basic. Mirage G4x4 lang, malakas. Ayun, hanap na lang tayo dito ng mapagpaparkingan natin para all goods na. Kaya may nakatambay dun sa pinagpaparkingan natin eh. Hindi ko alam kung kaya ni Storm dito sa park na to makababa. Silipin natin kung kakayanin. Meron kasing pababa dito sa may papuntang ilog. Ayan. Check natin kung kaya ba ng sasakyan natin. Inisip ko lang baka sumaya dito sa mga parang ugat ng puno. Masarap sana kung doon tayo mapupwesto eh. Kakayanin ba ng sasakyan natin o hindi? Presko! Ayun na, tapos dito na lang tayo magpa-park. Siguro wala namang masama kung susubukan natin, ano? Kung sumayad man si Storm ay bumper lang naman yung sasayad. Siguro ay isakripisyo na natin yung bumper natin.
Tara, testingin natin. Hello kuya, ano pangalan mo kuya? Balong. Ayun, si Kuya Balong. Sinasabihan tayo ni Kuya Balong, kung paharap daw kasi nating ipapasok si Storm dito, baka mahirapan tayo pabalik, ano? Kasi walang mamaneobrahan doon sa parte na yon. Kung patras naman, Pwede po siguro pagpatra. pwede po, ano? Sa bagay, nandiyan naman sila kuya pagka hindi kinaya ni Storm. Tutulungan mo ako, kuya. Ay, yung mga tropa ni kuya. Hello po sa inyo, kuya. Mga taga dito lang rin po kayo? Ah, ano po ginagawa nyo dito? Yun po, nagkikis-kis po kami ng palay. Ah, sa palay po. Hello kuya sa inyo. Ano pangalan mo kuya? Naldo po. Si Kuya Naldo, ikaw kuya? Gerso. Ayan, si Kuya Gerson. Sila yung mga, ayan, bagong kaibigan natin. Pwede ba maging kaibigan nyo na rin ako kuya? Ayan, sila yung mga tiga dito sa Alfonso Castañeda. Ayun, syempre, kailangan natin magkaroon ng mga kaibigan dito dahil, ayun, sila rin yung tutulong sa atin dito oras na magkaroon ng aberya. Dahil syempre, dayo lang tayo dito. Ayun, kuya, tatestingin ko ng patras. Kuya, patulong ako pag di ako makahon, ha? Tara, testingin natin. Buwelo muna tayo para smooth yung pagpasok natin. Ayan. Ang iniintindi kasi nila kuya, pag daw paharap tayong pumasok doon, ay wala na nga tayong maiikutan dahil parang one way lang, tapos puro tao lang yung dumadaan doon, kaya kinausap tayo kanina. Ayan, sana lang ay kayanin ni Storm natin. Sana lang ay hindi sumayad yung ating bumper. Isang mali lang natin ay magagasgas si Storm, kaya dahan-dahan lang talaga. All goods. Ayos. Saktong-sakto yung pwesto natin. Sana pala dito tayo natulog no? Kung alam ko lang ay dito na tayo pumwesto. Kaso kagabi kasi ay medyo madilim na at hindi na natin makikita yung dadaanan. At ayun, siguro pwede tayo maglagay ng side awning. Kaso nakapaling kasi. Pero bahala na, tingnan natin para ako habang kumakain tayo ay may upuan tayo. Pero malalaan mamaya, tambay-tambay muna tayo dito. Merong kalat, damputin na natin at ilagay natin dito sa may mga basurhan na nandito. Siguro yung mga lokal na tumatambay dito, sila yung mga nagkakalat ng mga plastic. Ayun, sana yung mga taga Alfonso Castañeda na makakapanood nito, pag meron tayong kalat ay sana ay iuwi na lang natin para hindi na tayo mag-iwan ng kung ano-anong kalat dito sa magandang kalikasan na meron dito sa Alfonso Castañeda, dahil sayang naman kung masisira yung ganito kagagandang lugar, 'di ba? Kaya ayun, sana ay ingatan natin yung mga ganitong lugar dito sa Alfonso Castañeda, yung mga kalat nyo. Pagka pupunta kayo sa ganitong lugar ay iuwi nyo na lang. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Sa tingin ko itong maliliit na lang na gamit ang ating isi-setup para hindi na tayo mahirapan dahil ayan, medyo alanganin yung lugar natin. Mahalaga lang ay meron tayong makakainan. Ayan, all goods. Misa. Maliit nating misa. Ayan, malaga ay patungan lang. Saka paling itong pwesto natin. Yung lugar kasi dun sa kabila ay mas paling pa. Ito yung medyo okay. Kaya ayun, dito na lang tayo. Maraming salamat nga pala kay General dahil binigay niya sa atin itong patungan ng paa na gagawin natin ngayon na upuan, di ba?
Hugas muna tayo ng ating kamay dito sa ilog. All goods. Merong bako doon na parang hinuhukay itong ilog. Hindi ko alam kung bakit nila hinuhukay eh. Siguro may paggagamitan sila ng mga buhangin dyan. Ayun sa may parting dulo. Siguro doon sa may part na yon ay medyo malalim. Dito tayo maliligo mamaya. Kakain muna si Mamin. Talagang gutom na ako. Tapos ang daldal ko pa no? Ay nako. Paling kasi itong pwesto natin. All goods na to. Makakakain na tayo ng ayos. Isang kanin lang tayo ngayon. Dahil yung biyahe natin na to ay magdadaya tayo. Dahil medyo tumataba si Mamin kaya magbabawas tayo ng timbang natin. Hindi na ako naglalakas ng rice. Siguro sa ulam ay doon ako babawi. Pero sa kanin ay doon tayo magbabawas. Meron pa nga pala tayong isang baon na chicken isaw na gawa ng Bonnie Ab. Ayun, pagka gusto nyong mag-order ng ganito, lalo kung kayo ay mahilig magbiyahe at mag-camping, ay check nyo lang dun sa awesome na Lazada natin at makakapag-avail na kayo ng ganitong gourmet isaw, di ba? Iba't ibang flavor yung mga nandun. Ito yung nasa atin ay spicy. Titikman na natin to dahil nagugutom na si Mamin. Ayun, saktong-sakto tong isaw na to. Dahil ayun, natatakam na talaga ako. Tingnan nyo naman, oh. Nagmamantika. Yan, saktong-sakto. Gutom na si Mamin. Ang hirap nung nagbablog, ano? Kailangan mong dumaldal bago ka kumain. Tikman na natin. Natatakamin ko kayo dito sa napakasarap na isaw gourmet na gawa ng Bonnie Ab. Tara at maglakad-lakad muna tayo dito. Dahil nakita ko yung mga kabundukan dito sa likod natin ay ayun, sobrang ganda. Sa tuwing pagkatapos ng ulan ay sobrang ganda ng mga nangyayari sa kabundukan dahil parang nagkakaroon ng fog na nakahalik sa kanya, di ba? Parang painting. Enjoy na enjoy ako dito sa ginagawa natin dahil iba't ibang kagandahan ng kalikasan yung makikita mo. Minsan masaya din pala ang mag-isa, yung walang maingay na paligid, walang inaasahan, at walang kailangang patunayan kahit kanino. Tahimik lang. Pero sa gitna ng katahimikan, doon mo maririnig ang tunay mong sarili. Yung mga simpleng bagay na dati mong binabaliwala, ngayon ay nagkakaroon na ng kahulugan. Sobrang ganda men, hindi nakakasawa pagmasdan. Hindi ito pagiging malungkot, ito'y pagiging kontento. Sa pag-iisa, natututo kang mahalin ang iyong sarili at doon mo maiisip na minsan, masaya din talaga ang mag-isa.